Magandang hapon po sa inyong lahat. Parang hindi ho maganda hapon nyo. Ulitin natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lakas ng boses ng mga bata eh. Sabi po sa Ebanghelyo, darating ang hari. At pagdating ng hari, titipunin ang lahat upang pumasok sa kanyang kaharian. Pero pagpasok sa kaharian, may ticket. Kailangan may ticket. May hahanapin sa atin. May passes bago makapasok sa kaharian ng Diyos. At malinaw po sa talinhaga sa Ebanghelyo kung ano itong ticket na ito. Kung ano itong passes na ito. Anong hahanapin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos? Pagmamalasakit, charity, love. This is the ticket that will help us enter into God's kingdom. Kaya sabi sa talinhaga, paghihiwalayin ng Diyos ang mga tupa at ang mga kambing. Sa kanan ang tupa, sa kaliwa ang kambing. At ano ang criteria ng paghihiwalay? Yung mga tumulong sa kanan at yung mga hindi tumulong sa kaliwa. Yung mga nagmalasakit, yung mga hindi nagmalasakit. Yung mga nagbigay, at yung mga hindi nagbigay. Yung mga nagbahagi, at yung mga hindi nagbahagi. Yung may pakialam, at yung walang pakialam. Malinaw naman, di ba? Yung mga nagbigay ng pagkain sa nagugutom, tubig sa nauuhaw, tumulong sa mga nangangailangan. Yung mga hindi nagbigay ng pagkain sa nagugutom, ng tubig sa nauuhaw, yung hindi naglingkod sa mga nangangailangan. Ang mas masama pa nga nakita naman na nangangailangan, pero wala pa rin ginawa. Nakita lamang tunay ang pangangailangan, hindi naman nanloloko, pero wala pa rin ginawa. The only criteria, the dividing line from being sheep and goat is charity. Ang paghahari ng Diyos, ang pinaghaharian ng Diyos, ay yung mga taong hindi manhid, hindi maramot, hindi sarili lang ang iniisip. Pagbubuklod-buklurin ng Diyos. At ito po, nakikita ng Diyos kapag ang pagtulong natin ay totoo o hindi. Kapag tayo ay tumutulong, ay tutulungan ko to kasi may kailangan ako dito tutulungan ko to kasi pagka humingi ako ng tulong dito, hindi to makakatanggi. Tutulungan ko to kasi pagka humingi ako ng tulong, babawi ako sa kanya. Kasi pag ganun, sarili pa rin ang iniisip. Magbibigay lang kung may makukuhang kapalit. Meron pong matandang kasabihan sa salitang Latin. Sabi po sa Latin, ubi caritas et amor Deus ibi est.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Sa wikang Ingles, where there is love and charity, there is God. Kung nasan daw po ang pagmamahal, ang pagmamalasakit, naroroon ang Diyos. Oo, dito sa loob ng simbahan, no? Nandito ang Diyos sa tabernakulo, sa banal na salita, at mamaya sa banal na komunyon. Pero pag pumunta kayo rito nang walang pagmamahal at pagmamalasakit sa puso, kulang ang presensya ng Diyos. Sapagkat may mga nagsisimba po dahil sa takot. Takot ang dahilan na, naku, pag hindi ako nagsimba, mamalasin ako. Pag hindi ako nagsimba, may masamang mangyayari sa akin o sa mga mahal ko sa buhay. Pag hindi ko nagsimba, hindi ibibigay ng Diyos yung hinihingi ko. Pag ako hindi nagsimba, may mangyayaring masama. Fear. Takot. Kaya gagawin kung anong dapat gawin kasi natatakot na may masamang mangyari. That is not love. That is not charity. Kung nasan daw ang pagmamahal, kung nasan ang pagtulong, kung nasan ang pagmamalasakit, naroroon ang Diyos. At ito ang kapangyarihan ng ating hari. No? Pagka sinasabi yung salitang hari, madaling maisip kapangyarihan. King equals power. And what is the power of Christ our King? Charity, love, mercy, pagmamalasakit, pagmamahal, pagkakawang gawa. Pag sinabing Kristong Hari, sanay tayo sa Kristong nakaupo sa trono, Kristong nakapula, Kristong may koronang ginto, Kristong may setro. Pero ang pinakamaliwanag daw na larawan ng Kristong Hari ay ang krus. Ang larawan ng wagas at tunay na pagmamahal. Ang trono niya ay krus. Ang korona niya ay tinik at ang kanyang kapangyarihan ay ang pagbibigay ng sarili para sa akin at para sa iyo. Wagas at tunay na pagmamahal. Ang kapangyarihan ng ating hari ay pagmamahal. Kung nasaan ang pagmamahal, kung nasaan ang pagmamalasakit, kung nasaan ang pagtulong at pagkakawang gawa, naroroon ang ating hari, naroroon ang ating Diyos. Amen.